A day in my life as a full-time content creator, ma'am. This is your kamarkada Merds Zambilia. So for today's vlog, samahan niyo po ulit kami sa aming bukid serye. Dito nga ay nag-iihaw na nga kami ng aming uulamin. Ang aming iniihaw nga pala ay ang bangus at ito ay iulam namin para sa aming hapunan. Kaya naman dahil sa dali-dali na kami, hindi na namin nakunan kung paano namin ginawa. At eto nga, iniihaw na nga ni Daddy at inabot nga kami dito ng 1 oras. At inabot pa nga kami dito ng ambon. At buti na nga lang hindi lumakas yung ulan. Kaya naman ako na nga naghawak ng payong dito. Habang nakikipagkwentuhan kay Daddy Yo. Habang may ginagawa naman daw si Daddy, ito naman ako, tamang pa-cute kahit hindi naman cute. Tama niyan. Sige pa, karirin mo na. Habang nag-iihaw nga kami dito, may pinakita nga daw si tatay na 4 nga daw yung mata ng kanyang nyug. Tinanong ko nga kung pwede nga naming ibenta. Negosyante yarn. Sasagot naman niya pwede daw. Pinalikan na nga namin itong bangus at baka nga sabi na, busog yarn, dumighal agad, excuse me naman. At sinilip nga namin ito para makita kung luto na nga. Ma-check na nga namin kung luto na nga itong bangus. Kami naman ni tatay, kumuha na nga ng dahon na aming pagkakainan. Siya nga ang sumungkit ng dahon at ako naman ang dumampot at nagdala sa bahay. Eto nga, sari-sari nga itong pinagagawa ko dito. Kaya pagpasensyahan nyo na. At eto nga, pagkatapos nga ay ang daming ang mangkit ditong nagpagkit sa aking pajama. Anong tawag sa inyo nito? Mangkit kasi ang tawag sa amin nito. Lalo na pag tag-araw ay maraming ganito sa amin. Comment nga kayo kung anong tawag nyo dyan. At eto nga, luto na nga ang aming bangus at kami ay kakain na ng aming hapunan. At eto nga ang ulam namin, inihaw na bangus at naglagay nga lang kami ng kamatis na hilaw. Dito nga nagpiprepare kami ni Daddy ng kamatis. Shoutout nga pala sa mga kapatid ko. Sa dami ko nga kapatid, 4 yung kapatid ko pero wala ni isa sa kanila ang naandito. So solo nga lang ako. Ito nga pala yung aming pagkain ngayon. Pare-parehas nga kaming ganado sa aming pagkain ito. May natira pang ang ulam. Dito nga ako na yung naunang kumuha at dahil naghihimay na nga ako para sa mga bata dahil matinik nga ito. At ayan nga, lumapit na ang aking mga chikiting dahil paborito nga nila ang isda. Mapaprito man o ihaw. At may pagsayaw pa nga dito ang aking panganay dahil happy-happy siya sa kanyang uulamin. At eto nga, parating na din si Itay at kakain na rin. Salo-salo na nga kaming kumain dito. At ayan nga, kanya-kanyang pwestuhan na. Ibihira ko na nga lang ding makasalo ang aking nanay at tatay sa pagkain. Dahil may trabaho nga ang aking nanay at si tatay naman ay dito nag-i-stay. At kami naman ay nag-i-stay sa aming biyanan. Ay, aking biyanan pala. Kaya naman ang saya-saya ko pagka ganito yung mga pangyayari. Kahit simple, masaya na talaga ako. Dahil bibihira na nga kaming makauwi dito. Kaya naman talagang sinusulit ko na yung pagpunta dito. At talagang nagbablog ako para naman may mga memories kaming babalikan sa pagtanda namin. Kakalungkot nga lang dahil 4 nga yung kapatid ko na isa sa kanila ay wala dito. Eto nga, sinusubuan ko na aking bunso at yung aking panganay na may marunong na siya. At dito naman sa may side na to, at dito nakain ng aking nanay. At kunyari daw, mahinhin daw siya kumain. Hindi naman halata sa katawan. Tawanan na nga lang kami dyan. Eto nga, kain kayo. At sobrang napagana nga ako ng kain dito dahil masarap nga kumain habang nakikipagkwentuhan. At di mo namamalayan, ang dami mo na palang nakain. At may pagkaway pa nga itong aking bunso dito. Artista yarn. At dito nga, gabi na nga ito. Abot na nga kami ng gabi sa aming pagkain. At pagkatapos nga lang niyan, kami ay nanood ng TV at natulog na rin. At dito naman, kinabukasan ako ay nagsaing na muna nung umaga sa aking pagising. Katawa nga dito, may pagsukat-sukat pa ako pero nalugaw yung aking sinaing. Hihira na nga kasi ako makapagluto sa amin dahil ang biyanan ko nga ang nagluluto sa amin. Kaya naman pagka ang tagal ko na talagang hindi nakakapagsaing, nakakapagluto ay nasisira. At habang nakahiga pa dito sila at nagbabanding-banding ako naman dito ay gumagawa na ng paglulutuan ng ulam. Dahil sa rice cooker ko nga niluto yung aming sinaing. Ayan, nalaglag pa nga. Dito nga sa amin sa bukid ay ito yung ginagamit namin sa pagluluto. Kahoy ba? Sino nga nakaka-relate dyan? Comment naman kayo. Mga sabi ni nanay siya na daw ang magtutuloy. Dahil nagyayaya nga si daddy na kami ay mamasyal-masyal muna at maglakad-lakad doon sa kalsada. Kaya naman niligpit ko na muna itong aming pinaghigaan. Doon na nga rin kami sa sala natulog dahil dito sa kwarto ay sige ba't pagpasensyahan nyo na nga ang aming dingding at sira-sira dahil matagal na nga yan. Ang nanay ko talaga to the rescue talaga.
every time na may gagawin ako. Pagkatapos nga niyan ay dito na kami at naglakad-lakad at eto nga yung kabayo ni Itay. At dahil bagong kalsada nga yung daan dito sa amin ay kami ay gagala. Napakadami na nga ng bahay dito. Dati-rati naman ay napakaunti lang at iilan nga lang kami dito. Ginawa na nga subdivision yung malapit dito sa amin. Eto nga sobrang happy nga itong aking bunso at bibihira nga itong makalabas at lagi nga lang nasa loob ng bahay. Hindi ko nga akalain na itong daan na ito ay magiging sementado. At eto nga nakasalubong nga namin itong si Maispre at nag-bless nga itong mga anak ko. Shout out po sa inyo Maispre. Happy nga maglakad dito dahil sikat yung araw. Ito nga sobrang happy nila. Itong anak ko talaga namang dala pa yung cellphone niya hanggang sa bukid talaga naman. Ang maganda dito sa subdivision na to, tirik na tirik yung araw kaya naman pwede kang magpaaraw sa umaga. Alam niyo ba na dati dito meron puno ng bayabas at yan ako naglalambitin hanggang nung high school ako. At ngayon wala na nga yung puno na yun. Alala ko nga lang talaga. At dito nga naglalakad-lakad na nga kami nila daddy. Nakita pa nga kaming baboy dito sa may babuyan. Kung tuwa nga yung mga bata nung nakita. Hindi nyo makita, no? Hanapin nyo. At dito nga, naglakad-lakad na kami. Sabi ko kay daddy, siya naman humawak ng camera. At syempre, yun lang yung naging kuha. Ano ba yun? Ito nga, nagtago dito si tatay at gugulatin sana daw yung bata at baka naman daw matakot. Kaya hindi na tinuloy. At dito naman, may napadaan kami dito sa kubo. At kubo nga pala to ni Maispre. Nakitambay nga kami ng kunyari ilang minuto dito. Pero hindi naman kami nagpaalam dahil wala yung may-ari. Salubong na nga namin kanina. Dito nga naalala ko itong part na to nung nadulas ang aking anak dun sa dati kong vlog. At eto nga yung daan na yun at gubat na gubat pa nga dati. At dito nga kami nanguha nun ng rambutan. Eto nga magtatanim daw si tatay dito ng halaman. Siyempre ano po bang tinatanim? Siyempre halaman. I mean saging daw ang tatanim niya. Kaya sumama na rin kami dito pa ibaba. Sa totoo lang napakasarap talagang pumunta sa bukid. Nare-relax talaga yung utak mo kapag nakakita ka ng mga green na puno. Napakasarap talaga sa probinsya dahil pakiramdam mo yung mga problema mo ay nawawala. At eto nga ang mag-ama sila ang mag-aakay at ako naman ito. Tamang lakad lang at nagbablog na. At eto namang daan na ito naman yung pupunta dun sa Kakawan na aming vlog nung nakaraan. At eto nga yung vlog na yon na hindi mo kalain na itong kakao na to ay mawawala at magiging sedimentado na nga. Eto yung nakaraang vlog namin at panoorin nyo na nga lang at eto na nga yung part na yun. Dito nag-iisip-isip talaga ako na hindi mo akalain na itong gubat na to talaga magiging sementado. Eto nga yung kubo, tabing-tabing kalsada na nga sa ngayon. Kaya naman mas mapapagaan na din talaga yung pagpunta dito dahil sementado na nga yung daan. At hanggang doon na nga lang sa dulong yun. At ito nga pala yung barangay Talangan na papunta nga ito sa barangay Kabuyod ang daan na to. At ito nga hinahakot nila tatay itong haligi na gagawin nga namin sa kwarto namin dito sa bukid. At abangan nyo nga magiging bukid serye namin sa mga susunod. Mahan nyo rin kami sa paggawa namin ng kwarto. Dahil sa rifa pa nga daw ay mabigat pa nga ito at patutuyuin at sa isang buwan ay pwede na nga daw. Ang tatay ko nga pala ay senior na at eto kayang-kaya pa naman magbuhat. Ito naman ang aking bunso ay sobrang saya niya. Pag nanonood nga sa ginagawa ng kanyang lolo at kanyang daddy. At eto naman pag uwi nga namin nag-almusal na nga kami dito. Akala ko kasi talaga pa ako. Patawa nga ako dito dahil nagkukwentuhan kami ng nanay ko dahil sabi ko nga ay pag nagsipag-asawa na kami ay may asawa na nga pala ako. Naman una nag-react talaga ay si daddy. Feeling dalaga yorn. Dito nga ang almusal nga namin ay itlog, bologna, bola-bola at hamonado. Nakapatagal nga rin ng aming pagkagala kaya naman pagdating namin ay gutom na kami. Aming ang laman sa lamesa ay dito na nga lang kami nag-almusal at ito naman dalawang bata ay tamang pa-cute. Habang nakain naman kami ay nakikipagkwentuhan kami kay nanay. At eto nga kumain na rin itong panganay ko at umupo na nga dito. Dito na nga lang po yung vlog namin. Don't forget to like, follow, share, and comment. Bye! Hanggang sa muli!